Ang lalaking ito na nakahiga sa kama ay si Shue. Ilang araw na ang nakalipas. Ako'y isang game designer na nag-overtime sa opisina. 7-20 oras na. May 300 bug pa ang laro na ito. Hindi ba't patay na ako? Ito ba ang sinasabing kabilang buhay? Saan ito? Kanina lang ako'y nasa meeting. Ay, ang matulis na tuktok, ang bintanang may disenyo ng bulaklak. Hindi ba't ito ang unfinished game na aking dinisenyo? Maligayang pagdating sa misteryosong survival game. Anong kleseng laro ito? Palayasin niyo ako. Ang relief na ito ay aking dinisenyo noong 3 taon na ang nakalipas. Kinalaunay tinanggal, bakit ito naririto? Huwag kang lalapit. May multo. Nakakatakot ang lugar na ito. Ibalik niyo ako. Tingnan niyo, gumagalaw ang laawan. Ah, Kalmahan natin, ang panik ay magdudulot ng kapahamakan. Kailangan nating humanap ng paan para makalabas. May mga spikes sa ikalawang upuan mula kaliwa, ikatlong hanay. Umuusok ang unang kandila, nagiging bato kapag nahawakan ng luha ng santo. Naaalala ko ang mga traps na ito. maligayang pagdalo sa aking kasal. Nadumihan mo ang aking kasal. Huwag. Sa unang round, umipili ng 5 biktima ang bride para magdulot ng takot. Pagkatapos ay patrol phase, ligtas kung hindi ka mag-trigger ng traps. Huwag hawakan ang anuman, tumayo ka lang. Dapat may nakatagong item dito. Naaalala kong may dinisenyo akong susi. Bakit niya maiwasan ng tumpak ang lahat ng traps? Kuya, tulungan mo ako. May sira ang lubid ng ikatlong ilaw, mapuputol kapag sobra ang bigat. Airport na itong bug noong 3 taon pa, hindi pa rin naayos. Hindi man lang siya lumingon, parang alam niyang mahuhulog ang ilaw. Ano ang tinitingnan niya? Siya. Ikaw ba ito? Bakit siya lumalapit? Ayon sa script,
Dapat bumalik siya sa altar para sa susunod na phase. Sa susunod na sandali, pipigayin ng kamay na iyon ang kanyang ulo. Ikaw. Ikaw nga. Nagkakamali ka yata. Hindi ako nagkakamali. Ito ang iyong presensya, ito ang iyong mukha. Ang tagal kitang hinintay. Anong nangyari? Ang gaya na aking dinisenyo ay hindi ba dapat? Random na pumatay. Bakit naging love struck na? Ang kilay, ang ilong, ang labi, lahat ay katulad ng naaalala ko. Ate, pwede bang alisin mo muna ang kamay mo? Pag-usapan natin ito. Dumating ka rin. Ang tagal kitang hinintay dito, araw at gabi. Gina, code ka lang. Ginawa kita 3 taon lang ang nakalipas. Nagkakamali ka ata, unang beses ko lang dito. Hindi mali, ikaw ang aking mapapangasawa. Ikaw talaga yon. Dumating ka para pakasalan ako, di ba? Ay naku, hindi lang may sariling isip itong Lai. Sadyang yandere pa. Kilala pala siya ni boss? Impossible yon. Akala ko ba, kasama natin siyang natrap. May sikreto talaga, tung taong to. Kung magagamit ko ang relasyon niya kay boss. Lahat ba kayo andito para sirain ang kasal ko? Huwag niyo kaming istorbohin ng aking mapapangasawa. Ngayon, wala nang makakaistorbo sa atin. Sandali, ano nang gagawin mo? Tapusin ang kasal natin. Sa kwarto, magpakailanman. Alam ko na. Hinay-hinay lang. Unang beses pa lang natin magkita. Unang beses? Hindi. Marami na tayong beses nagkita sa mga panaginip ko. Teka, di ba dapat may seremonya ang kasal? Seremonya? Gusto mo ng perpektong kasal, di ba? Kaya huwag magmadali. Pero ang tagal ko nang naghintay. Natatakot akong makatakas ka ulit. Hindi ako tatakbo, pangako. Pero bigyan mo ako ng oras para maghanda. CJ, bibigyan kita ng oras, pero huwag mo akong lolokohin. Kung magtatangka kang tumakbo, babasagin ko ang mga binti mo. At ikukulong sa kwarto. Hindi ako tatakbo, sumusumpa ako. Kailangan mong halikan ako bilang pangako. Dapat halikan ng lalaki ang kanyang mapapangasawa. Yan ang tuntunin. Hahalikan ng isang Lai? Ito ba'y human-computer interaction? Hinalikan mo ako. Tutu. Ito ang ating halik ng pag-ibig. Tatandaan ko ito magpakailanman. Noo lang ang hinalikan. Kailangan bang ganito ka-excited? Ito ang aking alay. Suotin mo ito. Para walang makapinsala sa iyo. Para maging akin ka na. May ganitong prop pala. Hindi ko ito dinisenyo ah. Sige, ihanda mo ang ating kasal. Tandaan, huwag kang tatakbo. Huwag kang titingin sa ibang babae. Kapag nagtaksil ka, papatayin ko ang lahat ng tao sa mundo. Kasama ka at gagawin kang manika para sa kin magpakailanman. Gets. Maghahanda na ako. Ang mapapangasawa. Mahal kita. Mahal din kita. Ano relasyon niya sa boss? Tol, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Anong meron? Kumusta? Ako si Luhan, financial analyst sa totoong buhay. Shuye, Parang alam na alam mo ang laro, Tol. Ang galing mo sa Miss Church kanina. Anong gusto mong sabihin? Walang masamang hangarin, gusto ko lang magtulungan tayong lahat para mas tumaas chance nating mabuhay. Kung gusto mong magbahagi ng impormasyon, siguradong may lugar ka. Sa grupo namin. hindi kailangan. Tolsu. Mahirap mabuhay mag-isa sa ganitong sitwasyon. Mas okay na yon kaysa magpagamit sa iba. Saich, good luck na lang, Tol.
Ang singsing na to, immune ka sa lahat ng damage sa unang level. Ibig sabihin, hindi ako masasaktan dito, pero ang kapalit. Bantay sarado ako ng isang line na may pagka-possessive, mabuti ba to o masama? Maghanap na tayo ng pahingahan, maghanda para sa pangalawang yugto. Ayon sa setting, 3 yugto ang unang level. Unang yugto, takas sa simbahan. Pangalawa, hanapin ang mga gamit ng babaeng ikakasal. Pangatlong yugto, ang seremonya ng kasal. Nakatago ang mga gamit ng babaeng ikakasal sa sementeryo, pero maraming halimaw doon. Kumusta? Anong meron? Nakita kitang lumabas sa simbahan. Paano mo nagawa yun? Lumayo ka sa aking ikakasal. Pasensya na, hindi kita matutulungan. Ang bilis magselos, nakikipag-usap lang naman ako. Mukhang hindi ako pwedeng makipag-usap sa kahit sinong babaeng manlalaro dito. Baka magwala ang babaeng ikakasal. Ano? Kailangan patayin ang kalahati. Paano natin mahahanap yon sa 5 oras? Maghiwa-hiwalay tayo. Kapag may nakakita ng isang gamit, magulat agad. Tatlong gamit, ang singsing sa ilalim ng ikapitong lapida sa sementeryo. Ang belo sa kabaong sa ilalim ng simbahan, ang alaala sa... Di ba tong singsing ang singsing na yon? Manlalaro suye. Ang bilis niya. Paano niya nakita agad? Maliban na lang kung alam na niya ang sagot. Naku, target na naman ako ng lahat. Congrats, tol. Ang bilis mo makahanap ng gamit. Naiinggit ako. Swertihan lang, magaling ka rin naman, Boss Lou. Kanina, maayos kang nag-organisa para makaligtas ang lahat. Biro lang yon, tol. Pero may maliit akong mungkahi. Ano yon? Hindi magandang ugali ang mag-isa lang. Kailangan ang teamwork dito. Ikaw lang ang may hawak ng item para makapasok. Paano naman ang iba? Nga, bakit siya lang? Nag-chat siguro yan. Makinig kayo, may mungkahi ako. Ibigay ni Suye ang singsing sa guild para bantayan. Pagkatapos, hati-hati tayo sa reward. Fair, di ba? Guild? Sayang, ako ang may hawak dito. Suye, huwag kang magpakatigas. Kahit pilitin mo, hindi. Subukan mong kunin. Nakikita nyo? Wala siyang pakialam sa atin. Ganitong makasarili, bakit siya lang ang maglalamang? Tama. Ibigay mo. Mga walang kwenta. Huling pagkakataon, ibibigay mo o hindi? Kayong mga tanga lang. Papatayin kita. Ano yan? Nagsiselos ka ng ganyan? Nag-usap lang kami. Hintayin mo. Ano na sinabi mo kanina? Malakas ang hangin, hindi ko narinig. Ulitin mo. Umalis kayo, huwag kayong humarang. Makinig, kailangan nating maunahan siya. Boss, yung lalaki sa harapan, kukunin niya ang belo. May boss siya.
Paano tayo makakalaban? Hindi naman palagi nasa tabi niya ang boss. Malaki ang libingan. Basta't marami tayo, mauuna tayo. Pero boss, paano kung mangyari ulit yung kanina? Tumahimik. Sigs na, sinong urong papatayin ko? Nasa ikatlong palapag ang pangunahing silid. Maraming bitag sa pinto. Malamang paspasan na naman sila at mamatay. Tatlong taon nang hindi naaaliw ang baho. Tulong. Mag-ingat kayo sa paa. Boss, saan tayo? Maghiwa-hiwalay, bilisan. Ang tubong ito, backdoor noon para sa mga tester. Ngayon, ako naman ang gagamit. Ano ba to? Nandito pa ang chicharon mula 3 taon na ang nakalipas. Kahit basura, kinopya pa rin ang laro. Suye, papatayin kita. Namatay ang dose-dosenang kasama natin. Wala tayong nakuha. Paano niya nagawa yun? Tumahimik. Ang huling artifact, akin yon. Tapos, ako mismo ang papatay sa kanya. Sumunod kayo, hintayin natin siya sa labas. Sui, nagmamalaki ka? Medyo. Kaso, ang hina nyo kasi. Hindi tama ang bell tower, iyon ay altar ng pagsasakripisyo. Hindi ko inilagay ang anumang love letter doon nang idinisenyo ko ito. Ang love letter ay dapat nasa kabaong ng nobya. Sa basement ng simbahan, bakit nagpapakita ang system ng bell tower? Baka nagkamali ako ng alaala. Ano? Hindi alam ang sagot ngayon, mukhang hindi ka rin pala perpekto. May mali sa alaala ko o binago ng laro ang setting. Hindi ko inilagay ang anumang love letter doon nang idinisenyo ko ito. Gago. Paano nasa ibang lugar ang sulat na para sa iyo? Lagi itong nakadikit sa tibok ng puso ko. Nakatago sa wedding dress, hinihintay mong punitin ang iyong mga kamay. Pumunta ka sa kwarto ko. Para lang sa iyo ito, ipapakita ko ang lahat ng sikreto ko. Ang babae, hinipuan ka lang tapos tumakbo. Natatakot ka ba? Ayaw mo nang pumunta sa bell tower? O hindi mo lang talaga alam ang sagot? Siyempre pupunta, akala mo ba natatakot ako sa bell tower na yan? Sundan siya, dapat tiyakin na sa bell tower matatapos siya. Akala mo matalino ka?
Gusto niyo bang mag-away ng maramihan? Boss Lou, bumabalik ka na sa dati. Tumigil ka, sarado ang bell tower na ito. Hindi makakapasok ang iyong babaeng multo. Mamamatay ka ngayon. Patayin natin siya. Atin na ang mga ari-arian niya. Patayin siya. Sa inyong mga walang kwenta. Papatayin kita. Ano ito? Impossible. Nandito ka na, ang tagal kitang hinintay. Napagod ka siguro sa ginamit mong lakas. Basta mapoprotektahan kita. Kahit anong pagod, sulit. Hindi ako natatakot. Ang sulat para sa iyo. Palaging malapit sa tibok ng puso ko. Gusto na gusto kita. Sa susunod na mundo, maraming magmamahal sa iyo. Pero tandaan mo, akin ka, palagi kang magiging nobyo ko. Hayaan mong maamoy nila ang amoy ko. Hayaan mong malaman nila, akin ka. Ang babae hanggang dulo ay gusto pa ring ipakita na siya ang may-ari, parang may tatak. Ang tao ni Atlin, nakakatuwa, magaling siyang pumili. Sino ang nagsasalita? Dinala mo ang marka ng ibang babae para makita ko, maliit na pasyente. Ang tapang mo. Kailangan kang gamutin ng maayos. Maliit na pasyente, mahina ang katawan mo, maputla ang mukha mo. Mabilis ang tibok ng puso. Kailangan kong suriin ito ng mabuti. Pero bago yon, alisin muna natin itong nakakairitang bagay. Ayoko sa marka ng iba. Pinoprotektahan ka pa, mukhang tunay siyang nahulog sa'yo. Kawili-wili. Paborito kong agawin ang gamit ng iba, lalo na yung kanya.
Pumasok na kayong lahat, mga pasyente. Oras na para sa iniksyon. Mahinahon ako. Kapatid na Sue, wala na ang babaeng multong leader na yumayaw sa'yo ngayon. Patas na laban, ano? Patas ang tawag mo dyan. Noong nakaraang kabanata, pinag-isa mo ako. Ngayon, nagpapanggap ang mabait. Ang kapal ng mukha. Halimaw. Sumunod kayo sa akin sa ikalawang palapag para sa ligtas na lugar. Takbo! Umaapaw ang material na pangkulay. Dapat airport ito sa art team bilang Bob. Hindi maingat. Paano niya nalaman na may lihim na daanan dito? Hindi ito makatwiran. Talaga bang Gemi admin siya? Sa teorya, diretso ang daang ito sa silid pahinga ng doktor sa ikatlong palapag. Dapat ito ay ligtas na lugar pero ang line na ito. Kung magdadagdag ulit ito ng sariling eksena, magiging kawili-wili. Nurse Puno. Mabilis kang dumating para mag-rounds. Maliit na pasyente. Hindi magandang ugali ang umalis ng ngalang paalam sa kwarto. Kailangan kang turuan ng mabuti. Wala akong sakit, huwag mo akong hawakan. Ang may sakit ay, Kayong mga lay. Amoy ng batang babae ng Kamilyang Lin maganda ang panlasa niya. Pero paborito kong agawin ang mahalagang bagay ng iba. Magkakilala kayo. May maliit na grupo pa ang leader sa larong ito. Maliit na pasyente, huwag mo nang alalahanin iyan. Lider, tingnan mo. Buhay pa si Suye. Ngayon, tingnan natin kung paano siya mamamatay. Papatayin na siya ng leader, di ba? Makikita natin siyang mapunit-punit. Iyon ang panghuling leader. Kailangan munang alisin itong nakakairitang bagay. Ayoko makakita ng marka ng iba. Pinoprotektahan ka pa. Kayong mga day, pwede bang huwag na kayong mag-agawan? Hindi naman ako mahalagang bagay, grabe ba? Maliit na pasyente, ano ang sinasabi mong kalokohan? Naluluto na sa lagna. Mabilis ang tibok ng puso. Mataas ang temperatura. Mabilis ang paghinga. Kailangan mong magpagamot agad. lumayo ka sa akin. Hindi ako kailangan magpagamot. Mabuti ang pakiramdam ko. Laging ganyan ang sinasabi ng mga pasyente. Pero ang doktor ang masusunod. Sabi ko may sakit ka nga. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Halatang may sakit ka pa rin, matigas ang ulo. Pababayaan lang ang pasyenteng ayaw sumunod. Turokan na yan. Ganito na naman kayo. Yung sistema ng pagtingin nyo, May sira rin ba? O baka naman default setting na yung pagiging love-struck? Ano ang pinagsasabi mo? Isa yan sa mga sintomas ng pagdadalawang isip. Mukhang malala nga ang sakit mo. Sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo, para lang sa'yo. Kahit gustuhin ng iba, hindi sila makakapasok. Paano kung ayaw ko? Kung ganon. Kakatukin kita at dadalhin dun.
Alin ang pipiliin mo? Boss, hindi siya pinatay ng boss. Hawak pa nga ang kamay niya. Impossible yan. Bakit lahat ng boss? Espesyal ang trato sa kanya? Sino ba talaga siya? Kahit game administrator pa siya, papatayin ko siya. Ano ng lugar ito? Wala ito sa design ko. Pribado kong kwarto para sa pasyente. Para lang sa espesyal na pasyente. Ikaw ang una. Para saan mo ginawa ito? Taguan ng bangkay. Ginawa ko ito para magpahinga. Maingay sa labas. Oras na para gamutin ka. Uminom ka muna ng gamot, tapos general check-up. Anong gamot ito? Ayaw ko. Di ko alam kung ano yan. Espesyal na gamot ito para sa kahinaan mo. Kapag di mo kinain, magsisisi ka. Kung ayaw sumunod ang pasyente, kailangan ng espesyal na paraan. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Huwag mo kong lokohin. Nakakainis. Mabuti naman. Ganyan dapat ang mabuting pasyente. May gantimpala ang mabait. Ang suwel, turokan. Epektibo nga ang gamot. Gumaan ang pakiramdam ko. Siyempre, di nagloloko ang gamot ko. Ako ang pinakamagaling na doktor. Espesyal ka. Iba ka sa kanila. Takot lang ang nararamdaman nila sa akin. Anong iba? Parehong dalawa ang mata, isa ang ilong. Takot at desperation lang ang nakikita nila sa akin. Gusto lang nilang makatakas. Pero sa mata mo, may pagusisa. At konting paghanga. At yung marka sa pulso mo. Patunay na pinili ka niya. Ang pinili niya. Espesyal talaga. Kaya pipiliin mo rin ako. Pinaplanuhan niyo to ng kapatid mo. Ayoko sa salitang pumili. Mas gusto ko ang kunin. Mas mahalaga ang nakuhang bagay. May tao ba? Tulong. Tumahimik ka. Ayusin ko lang yung ingay. Babalik ako. Head nurses, hindi namin sinasadya. Ano nang ingay nyo sa labas? Nakakaistorbo sa pahinga ng pasyente. Alam nyo ba? Hinahabol kami ng halimaw. Pakiusap. Tulungan nyo kami. Papasok lang kami sandali. Sandali lang. Sage. Pero kailangan nyong magpa-check up muna. Titingnan kung may sakit kayo. Yan ang patakaran. Anong gagawin mo? Wala kaming sakit. Check up. Titingnan kung malusog ang internal organs nyo. Mabilis lang, di masakit. Pinatay mo silang lahat? Walang natira? Pasensya na. Masyadong maingay yung mga langaw, nakakaistorbo sa pasyente. Ginawa ko lang ang trabaho ng doktor. Ngayon, wala nang makakaistorbo sa atin. Pwede na tayong magpagamot ng maayos. Dugo ka ng dugo. Maligo ka muna. Ayokong mahawa. Maarte pala tong pasyente ko. Pero gusto ko, mas masaya yung mga pasyenteng malinis. Bilang ganti, sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto. Sikretong alam lang nating dalawa. Anong sikreto? Tungkol sa pagdaos sa kopyang ito. Tungkol sa ospital na to at sa katawan mo. Alam mo ba, nasa loob ng katawan mo ang mundong ito. Yung energy fluctuation na to, yung batang yun. Sino? Magnanakaw ka. Yung nobyo ko, pinakialaman mo. Alam ko na. Kayong mga love struck. Sa huli, sisirain niyo ang server.
Pag nakita ko ang isang bagay, dapat palitan ang may-ari. Nobyo ko siya. 3 taon ko siyang hinintay. Bakit mo kinuha? Dahil nauna akong nagpagaling sa kanya. Ngayon, pasyente ko na siya. At tong nakakairitang bagay na to. Plano ko nang alisin. Nobyo ko siya. Walang dapat humawak sa kanya. Pwede bang wag niyo akong tratuhin parang limited edition skin? Hindi ito cash shop. Batang Lin, nakalimutan mo na kung sino ang sira ng wedding gown mo. Nagkamali ako noon. Ngayon, duduguan ko ang white coat mo. Nang na. Talagang mag-aaway tong dalawang baliw na to dito. Sasabog ang buong ospital. Yung model na ginawa ko. Di kakayanin to. Tigil. Teka muna kayong dalawa. Tigil. Teka muna kayong dalawa. Major conflict detected. Activate firewall. Dapat noon ko pa inayos tong bug na to. Foreign unidentified data intrusion detected. Activate emergency defense and purification protocol. Groom. Dali mo ako. Ano ang ginawa mo? Groom, iiwan mo ba ako? Huwag magsalita ng ganyan. Pinauwi lang kita sa sarili mong kopya para magpalamig ng ulo. Para walang mamatay dito. Babalik ako. Hintayin mo ako, huwag kang aalis. Ang galing pala ng munting pasyente, nakokontrol pa ang sistema. Huwag kang hula-hula. Swerte lang, nagpindot-pindot lang ako, gumana. Kahit ano pa ang sabihin, pinili mong paalisin siya. At ako ang naiwan. Masaya ako. Ito ang aking marka. Iswat mo ito. Mula ngayon, akin ka na. Hindi ko kailangan ng marka. Hindi rin ako pasyente mo. CJ, libreng boost naman to, sayang kung di kunin. Nakalabas na rin. Akala ko mamamatay na ako doon. 900 ang pumasok. Ito na lang ang natira. Siya na naman. Bakit siya? Tingnan niyo ang yun. 2 marka. 2 boss ang gusto sa kanya. Anong tingin-tingin? Di pa nakakita ng gwapo. Tingnan nyo, kami sa kopya, halos mamatay. Siya, walang galos. Ni hindi nagasgas. Tapos 2 boss pa ang humabol sa kanya. Bakit kami naghihirap? Siya, nag-enjoy. Hindi patas. Siguro tauhan ng laro to. Bag ng laro. Nag-chat to sigurado. Kailangan natin siyang patayin. Hindi pwedeng ganito na lang. Maniniwala kayo o hindi, gusto ng boss sa akin. Wala akong magagawa. Gwapo kasi ako. Sa susunod na kopya, magtulungan tayo, patayin muna si Suye. Sino sang-ayon? Sino tutol? Patayin si Suye. Kayong mga to. Sige, subukan nyo. Hinihintay ko. Suye, ngayon talaga katapusan mo. Wala nang boss na sasagip sa'yo. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay. Sige, kung saan ka masaya. Wala namang batas laban sa pagmamayabang. Sige, magkita na lang tayo. Kopya ng paaralan? Yun ang paborito kong disenyo. Kung alam lang ng mga tangang to kung anong nandoon. Baka di na sila ganyan kalakas ang loob. 3. 2. Nagsisimula na ang teleport.
Class na, mga estudyante. Tawagan muna natin. Lisi, Wang Wu. Zhang San. Pangalan yan ng mga patay. At meron pang isang interesanteng estudyante. Estudyante, ano ang pangalan mo? Ngayon, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Shuye, Magaling, ma'am, naalala ko na kayo. nandito na naman. Guro ng Mysterious School, 72% ang affinity. Gusto kanyang ipagpaliban sa klase magpakailanman. May sira ba ang affinity system o talagang may love brain na kayo paglabas? May love brain na agad kayo. Tapos na ang klase ngayon, pwede na kayong umalis. Pero, si Shuye, pakihanap muna. May special lesson ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Mabuting estudyante ako, hindi ako lumalabag sa alituntunin. Mabuting estudyante. Bakit may dalawang marka ng ibang guro sa katawan mo? Dalawang marka ng ibang guro. Hindi ko naman gusto yon, sila ang nagpilit. Anong magagawa ko? Okay lang, tuturuan kitang mabuti ng guro. Para malaman mo kung sino ang pinakamagaling na guro. Titingnan muna natin ang basics mo. Yunat mo ang kamay mo. May halimaw. Tulong. Sandali lang, alis muna ako para linisin ang ingay sa klase. Babalik agad. Mas malupit pa pala tong guro kaysa sa dalawang nauna. Dapat mamatay ang mga nakakaabala sa klase. Okay, tahimik na, tuloy tayo. Anina, nakita kong mali ang hawak mo sa lapis. Ituturo ko sa'yo ang tamang paraan. Ayaw na ayaw ko sa dalawang to. Marka nila yon, wala akong magagawa. Kung ayaw mo, labanan mo sila. Shuye, alam mo ba ang sagot? Hindi. At ayaw kong malaman. Shuye, gusto kong malaman kung ano ang weakness mo. Wala akong weakness. Nagsisinungaling ka. Yun ang ginamit ng dalawang yon para makuha ka, di ba? Bumilis ang tibok ng puso. Tama ang hula ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong maging guro mo. Hindi yung nagtuturo lang ng libro. Kundi yung nagtuturo sa'yo kung paano maging tao. Buksan mo ang bibig mo, ito ang special reward ko. Pag kinain mo to, mas magiging maganda ang pakiramdam mo. Hindi ako kumakain ng hindi ko alam kung saan galing. Kung ganun, wala akong magagawa kundi. Sige, ako na ang kakain. Ganito na naman. Ang bait mo, ganyan dapat ang isang mabuting estudyante. Masarap naman ang candy. Siyempre, hindi nagloloko ang gamit ng guro. Halika, umupo ka sa hita ko, bibigyan kita ng espesyal na aralin. Ito, Ito ay utos. Paparusahan ang mga estudyanteng suwel.
Ito ang truth pen ng guro, ang mga alituntuning isusulat nito. Sa loob ng dunggiyon na ito ay batas na. Yunat mo ang kanang kamay mo, Tinatakan mo na naman ako. siyempre. Para ganito, malalaman ng ibang guro na may-ari ka na. Boss, gagamitin mo ba talaga to? Ito lang ang natitirang strategic item natin. Kung hindi gagamitin kay Suye, ititira pa ba natin? Tingnan mo. Ang mga hayop ay pinakanakakatawa at pinakamahina kapag nag-agawan ng asawa. Pumunta sa palaruan at i-activate ang no beacon. Gayahin ang paglabas ng squid item. Hindi papayag ang boss na may bagong hari sa kanyang teritoryo. Tiyak na pupuntahan nila yon. Pero paano kung hindi siya malinlang? Siya ang boss. Instinto ang pagprotekta sa teritoryo, hindi siya malilinlang. Sasgade na item. Impossible, hindi dapat lumalabas yan sa dunggiyon na to. Sige na. Huwag mong hayaang maagaw ang teritoryo ninyo. Dito ka lang at maghintay sa guro, huwag kang lalayo. Nakakahinga na rin. Ang galing, ang sarap siguro maranasan ang pagmamahal ng boss. Ah, si Chief Lu. Anong ginagawa mo dito samantalang wala sila? Nagpapaalala ng nakaraan? Paalala ng nakaraan? Hindi. Nandito ako para tapusin ka. Kayong mga walang kwenta. Sige, subukan nyo. Kapag wala na ang mga bodyguard mo, ano pa ang natitira sa iyo? Suye? Alam mo ba, mula ng unang araw sa laro, pinagmamasdan kita. Kami, naghihirap at naglalaban sa dungyon, ikaw naman? Walang galos, sinusuyo ka pa ng boss. Bakit kami ang nagdurusa? Patay na ang lahat ng kasama ko. Dahil walang boss na nagproprotekta. Kaya palagi kong iniisip, ano ka talaga? Game admin? Bug? O anak ng laro? Bakit ko sasabihin sa'yo? Dati, sinubukan mo pa akong bugbugin. Tingnan ninyo, kami, nagpapakahirap sa dungyon. Patay na ang mga kasama. Siya naman, nakahiga siya sa lambing ng boss. Namatay ang asawa ko sa unang kabanata. Ginutay-gutay ng boss ang kapatid ko. Patas ba to? Hindi. Hindi patas. Patayin mo siya. Ilabas mo lahat ng sekreto mo, o dito ka mamamatay. 30% na ang na-upload na data. 75% ang gamit ng SIG. Hindi na ba abot? Gawin mo na. Sa mundo kong ginawa, patas ang usapan. Sige, hayaan nyo ang mga walang alam na user na ito. Maranasan ang galit ng designer. Target Group Attack Judgment, Ali Conversion. Enter. Ang cute naman. Impossible 2. Inayos ko na yung bug na yan 3 taon na ang nakalipas. Dapat tinanggal ko na. Hindi ko akalain na masaya pala itong iwan. Hindi ako naniniwala. Level Enchanted Weapon 2. At kahapon pa. Bad review. Anong klaseng halimaw ka ba? Sa mundo kong dinisenyo, kayo ang mga baguhan. Ni hindi nga kayo karapat-dapat maging bog. At saka, pwedeng ba maging profesional sa pagsalakay? Kahit man lang putulin muna ang internet ko. Umalis. Umalis na kayong lahat. Suye, hintayin mo ako. Ang mga baguhan na to, ni hindi nga karapat-dapat magpainit sa akin.
Pero, dapat bumalik na ang pagiging love-struck ko, di ba? Anong parusa sa mga nagagulo sa klase ng guro? Sige na, hayaan nyo na silang umalis. Bilis, umalis na kayo. Andito na ang guro para protektahan ka. Hindi na kita hahayaang mapanganib ulit. Teka, kalmahan mo. Okay lang talaga ako. Kanina lang, pinrotektahan ka ng guro. Pinatay ang mga nagagulo sa klase. Pwedeng ba wag kang masyadong lumapit? Hayaan mo muna akong lumabas. Bilang estudyante ng guro, hayaan mo siyang magsuri ng maayos. Tingnan kung may internal injuries. Tama na. Okay lang ako. Pwedeng ba maging seryoso ka? Ito ang troth pen ng guro. Gamitin mo ito para isulat ang gusto mong rules. Lahat ng saguro sa'yo na. Congratulations sa pagdaan sa third chapter. Creepy School. Special reward. Troth pen. Ibigay na ng guro ang reward mo. Boss, malaki ang nawala sa atin. Pwede bang ano? Sumuko at lumuhod kay Sui? O maging aso niya? May weakness siya, sigurado yan. Walang perpekto. Chain of emotional isolation. Kapag naputol ang affinity points, ituturing siya ng mga monster na ordinaryong player. Kailangan ang lahat ng coins at isang stia na item para makapag-exchange. Suye, ipapanood ko sa iyo ng harapan. Paano paputulin mo sa lusingan? Gusto kong maranasan mo ang pakiramdam ng pagbagsak mula sa langit patungo sa impyerno. Ang susunod na dungeon ay ang babaeng multo sa tren. Yander Loli ang karakter. Malambing pero brutal sa players, sa akin ay maglalambing lang. Suye, mukhang patay na talaga tayo ngayon. Kuya, dumating ka na. Ang tagal kong naghintay. Akala ko hindi ka nababali sa akin. Ano ba ang nasulat sa character setting ko? Kuya,
Ayaw mo na ba sa akin? Bakit ngayon ka lang dumating? Ang hirap ng paghihintay. Miss na kita. Huwag mo akong iwan. Makikinig ako sa iyo. Ano to? Kanina pa nanggigipit ang monster. Bakit biglang nagbago? Umalis kayo. Huwag ninyong tingnan ang kuya ko. Kung titingnan pa ninyo, bubunutin ko ang mga mata ninyo. Kuya, ang ingay nila. Pinalayas ko na. Hindi ka magagalit sa akin, di ba? Ang mga boss na ito na ginawa ko. Puro love struck. Pero sa totoo lang, paano ko naisip ang karakter ng loli na ito? Ang bango ng amoy ni kuya. Gusto kong yakapin ka palagi. Pwede bang pakawalan muna? Mabubugbog ang tadyang ko. Kuya, tingnan mo mga marka sa pader habang naghihintay sa iyo. Ngayon na, ipakita mo sa akin ang iyong monster Bobby. Kung paano ka pagpuputol-putulin. Legendary item, emotion severing chain activated. Target affinity system blocked. Duration, 10 minutes. Wala ito sa listahan ng mga item ko. Sino ang nag-edit ng code ko? Suye, nakikita mo ba? Ito ang ipinagmamalaki mong privilege. Pero ganoon lang pala. Anong ginawa mo sa kanya? Mali ang priority ng item na ito. Hindi dapat may ganito sa system. Binalik ko lang ang kanyang tunay na anyo. Kapag wala na ang affinity points, 4 na killing machine na lang sila. Unauthorized life form detected. Purge protocol activated. Kalmahan, naapektuhan lang ng item. Sa prinsipyo, dapat. Kaya kong i-override. Command target, train ghost girl, for standby. Warning, target unit under hire. Priority rule, emotion severing state. Designer command rejected. Paano nangyari? Highest level ang authority ko. Sino ba ang may karapatang tanggihan ng aking utos? Ang sarili mong code ngayon ay tumatalikod para patayin ka. Ito na ang pinakamasamang biro na narinig ko kailanman. Kung alam ko lang noon, hindi na dapat ginawa ko kayong napakalakas. Kahit mamatay ako sa kamay mo, hindi na ito masyadong masama. Mas maganda kaysa mamatay sa mga tangang yon. Ng mga manlalaro, di ba? Kuya. Ah, Hahaha. Suye, ngayon ganito ka na rin. Tignan mo ang iyong mahal na nilikha. Kung paano ka papatayin ng halimaw na ito. Boss, na-control na ang halimaw. Tayo na ang kukuha ng kill. Ano? Nagpoprotekta pa rin siya sa kanya? ah. Kaya pala pwede rin akong mamatay. Ito na pakiramdam, medyo bago pa nga. Mas maganda pa ito kaysa mamatay bigla sa opisina. Halika na. Ah. Nasaktan ko si kuya. Ang emosyonal na module ay nag-o-overclock na, hindi ito siyentipiko. Pigilan mo ito. Kuya, ayoko kong mawala. Gusto ko pa rin yakapin ka. Ikaw talaga itong tanga, sino ang nagpayo sa'yo na baguhin mo ng basta? Ang sarili mong prioridad. Hindi ako papayag na sino man ang manakit kay kuya. Kahit ako pa mismo. Hindi ito pwede. Ah, Ganito lang dapat yon. Paano magagawa ng boss na dinisenyo ko? Na makulong lang ng isang basong kadena.
Ikaw na halimaw, huwag kang lumapit. Boss. Humina na ang boss, sumugod kayo. Patayin siya. Ah, 3 segundo lang para linisin ang buong lugar. Magaling ang efficiency. Dinisenyo ko ito. Nung una, makapira naman ang damage multiplier. ah, Ikaw itong tanga, ginawa mo ito sa sarili mo para sa akin, sulit ba ito? Kuya. Sa wakas ay nahawahan ulit kita. Masayang masaya ko. Huwag kang magsalita. Gagawa ako ng paraan para maayos ang data mo. Ayon sa aking kapangyarihan, dapat makapag-force rollback ako. Kuya, may gusto akong sabihin. Matagal ko na itong itinatago. Sabihin mo, nakikinig ako. Ano mang gusto mong sabihin pwede. Sa totoo lang, matagal ko nang alam na hindi ka ordinaryong manlalaro. Anong ibig mong sabihin? Mahal kita, hindi dahil ikaw ay isang manlalaro, kundi dahil ikaw ay akin. Teka, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Huwag mo akong buluhin dito. Ikaw ang aming tagalikha. Tagalikha? Ano bang pinagsasabi mo? Pakialala mo ako. Alalahanin mo ang bawat detalye na iyong personal na dinisenyo. Paglikha at disenyo. Ano ang ibig sabihin nito? Isa lang akong sawing manlalaro. Kuya. Hindi, aking Panginoon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang katotohanan. Panginoon, nagkakamali ba ang programa mo? Wala akong ganoong kakaibang setting. Binigyan ako ni Kuya ng pag-asa sa pagsasama. Ang tagal kong naghintay hanggang sa dumating ka na. Ano ba to, may pumapasok sa utak ko? Babaeng dugong nobya. Ang trigger ay kapag pumasok ang manlalaro sa simbahan. Ang personalidad, maging sobrang tapat hanggang sa maging obsessive. Laro ng takot naman ito. Boss na uri ng matandang kapatid na babae. Dapat malakas ang pagiging mapag-ari. Mas mabuti kung yung tipong gustong ikulong ang manlalaro. Lenan, medyo interesante. Matalinong guro, may sakit na lolit ang yandere. Sapat na siguro ang 4. Wala namang makakalaro hanggang sa dulo. Alam kong nilikha ko kayo, pero hindi ko kayo idinisenyo. Na magkaroon ng ganoong obsessive na pagmamahal sa akin. Ikaw ang aming manlilikha. Ang dahilan ng aming pag-iral. Manlilikha. Huwag kang magbiro. Isa lang akong nag-overtime. Na programmer na namatay sa pagod. Hindi man lang natapos ang sinasabi bago umalis. Kaya hayaan mo akong tingnan kung gaano karami. Ang mga bug na hindi pa naayos. nadiskubre ang pahintulot ng taga-disenyo. Ipiliting buksan ang ika-5 kabanata. Misteryosong karagatan. Countdown ng paglipat. 3, 2, 1. Kabanata ng karagatan. Nasaan niya ba ang oxygen point? Hindi na gumagana ang utak ko. Ang amoy na ito, gusto kitang lunukin ng buo. Sino ka? Anong lugar ito? Amoy ng dugo ng nobya. Amoy ng disinfectant ng nurse.
Amoy ng tisa ng guro at ang amoy ng batang yun. Ang sarap ng amoy. Gusto kong kagatin para matikman. Wala na sila ngayon. Mula ngayon, akin ka na. Bitawan mo ako. Hindi ako pag-aari mo. Huwag mong galawin ang aking kayamanan. Ang dagat na ito ay akin. Ikaw rin ay akin. Mula ngayon, hindi ka na kailangang pumunta kahit saan. Manatili ka rito at samahan mo ako. Ha ha ha. Nakita mo, ito ang aking kaharian at ngayon ito rin ay sayo. Wala akong interes na maging hari. Palayain mo ako. Lumabas ka at hanapin ang mga gustong pumatay sayo. O kaya naman, hanapin mo ang mga babaeng wala dito. Dito ka na lang. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Basta, hindi ka pwedeng umalis. Ano ba talaga ang gusto mo? Nagbibiro lang ako. Ayokong masira ang aking mahalagang bagay. Gusto lang kitang markahan. Para malaman ng mga babaeng iyon na ika ay akin na ngayon. Hindi ako pag-aari ng sinuman. Ako ay akin lamang. Ikaw ang bagong lalaking ikakasal. Hindi pa tapos ang kasal. Bakit ka alis? Dito ka na lang. Meron dito lahat ng kailangan mo. Walang sakit at hindi ka mamamatay. Hindi ikaw siya. Hindi siya kasing perpekto mo. Susunugin niya ang sarili niya para sa akin. Madudurog siya para sa akin. Umiyak, magwala at magselos siya. Ikaw na walang kaluluwang peke, umalis ka sa harap ko. Kaya mong labanan ang aking kapangyarihan. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Hindi na ako gagamit ng ilusyon. Ngayon, tayo na lang ang natitira. Tayo na lang ang dalawa sa malalim na dagat na ito. Magsisisi ka. Ang masarap na hayop na ito, lalo lang akong nasasabik. Ile, kailan pa ako naging iyong biktima? Haha, gusto ko talaga ang mga lalaking matitigas ang ulo. Tikman mo ang aking lasa at maging bahagi ka na ng akin. Ang iyong lasa ay mas maganda kaysa sa lahat ng kayamanan sa malalim na dagat. Akainin kita. Hindi naman ako seafood. Ano bang kinain mo? Nandyan na naman. Lumubog ka sa daga. Walang sakit dito, ako lang ang nandito. Mainit lamang. Bitawan mo ako. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Huwag kang lumaban. Dito ka na lang, kasama ako magpakailanman. Magiging mabuti ako sa iyo. Gising ka na. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko kung paano tatapusin ang kopyang ito. Naniniwala akong sasabihin mo sa akin, di ba? Sa ibabaw ng dagat, kailangan mong dumaan sa lugar na pinangangalagaan na sinaunang halimaw sa dagat. Wala pang nakakaligtas na dumaan doon. Hindi mo sinasabi sa akin. Gusto mo bang manatili ako dito magpakailanman? Natatakot ako na kapag umalis ka, hindi ka na babalik. Babalik ako. Kapag natapos ko na ang lahat ng kopya. Natural lang na babalik ako. Usapang lalaki.
Hindi ba't ako ay pinatay ng boss ng Subway Coffee? Maligayang pagdating sa data center. Luhan, alam mo ba kung bakit napapansin si Suye? Ang mga boss, Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. matutulungan kitang talunin si Suye. Huwag kang mag-alinlangan. Maaari kitang bigyan ng kapangyarihang hindi mo kayang isipin. Ito ang data core. Hawakan mo at makukuha mo ang lakas ko. Tulungan mong burahin si Suye, ang bag na hindi dapat umiral. Ano ang makukuha ko? Basta mabura mo si Shui. Ligtas kang makakabalik sa mundo mo. Ah. Sui, maghintay ka lang.